So ibig sabihin, ito pong mga pahayag ni She at ni Wang at yung isa pang pangalan na iniuugnay kay Madong Lee, basically, basically puro po mga salita pa lang ang meron tayo ngayon. Wala pa talaga tayo ngayon hawak ng mga dokumento na magpapatunay ng kanila pong sinasabi. Well, meron tayong yung record ng Al Jazeera documentary, meron po tayong yung aming Zoom interview, may reported, pinag-usapan na mga files ni Shi Zhejiang na ayon kay Wang Fugui ay magiging willing si Shi na ipaabot ito at iba pa daw na mga hawak ng impormasyon sa gobyerno natin. Basta't makontak na si Shi sa pamamagitan ng ating gobyerno. Opo. Ma'am Risa, hanggang saan lang kayo dito? Hanggang saan lang po kayo? Saan kayo hihinto? Kami po hihinto dapat Sir Ted sa pagdinig kahapon nga lang lumabas itong mainit na issue ng Al Jazeera interview at yung pag-appear ng isa pang resource person na si Mary Ann Maslog. So dalawang malalaking issue na isasara na po talaga namin sa huling-huling hearing sa susunod. Yung susunod na hearing po ay magiging huli na para makapag-turn over kami sa executive at lalo na sa intelligence community nila. Lalo na nitong importanteng issue ng posibleng espionage. At pagkatapos niyan ay amin ang isusulat ang aming committee report. Opo. So, kumbaga po, Ma'am Risa, medyo doon tayo mabibitin at bahala na yung government agencies to dig further doon po sa espionage issue. Ano po, no? Opo. Well, at the very least, binuksan at pinapasukan na namin yan. Kasi diba, Sir Ted, kung nakakatagap tayo ng impormasyon na may seryosong implikasyon sa ating pambansang seguridad, responsibilidad din namin na makinig sa mga sources at mas lalo pang mag-investiga. And lahat tayo gusto makarating sa katotohanan. So, lampas dun sa Al Jazeera documentary, lampas sa Zoom interview kay Wang, na-confirm namin na may mga travel records na yang si Shi Zhejiang, papasok at palabas ng Pilipinas maraming beses. Nalaman din natin na si Shi ay talagang nagkaroon ng iba't ibang mga business sa Pilipinas. Halimbawa, gambling din talaga pa at iba pa. Kailangan pa nating alamin sino dito sa Pilipinas ang mga nakatrabaho niya at may opisyal ba ng gobyerno na nakipag-ugnayan pala sa isang confessed Chinese spy. So, marami pa talagang mga tanong, nakakakilabot din isipin na baka marami-rami na palang mga espiya dito sa Pilipinas ang hindi natin namamalayan. Hindi natin alam na napasukan na pala tayo. At kung mapatunayan yan, well, itong mga foreign agents ay ginagawa ang lahat, no? Minsan nga nakikipagsabuatan pa sa mga kriminal o sa mga pogo bosses o sa mga scammer tulad sa ibang mga bansa para manghimasok din sa Pilipinas. At napakalaking banta ito sa ating bansa. Kaya umaasa ako na ang ating mga security agencies ay aktibong nagbabantay tulad ng ipinamalas ng NICA sa hearing namin kahapon para mapanatili ang seguridad ng ating bansa. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.